Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Pinagpalang araw sa lahat. Ako nga pala si Anton, 25 anyos. Ngayon ay may nais lang akong ibahagi na aking karanasan ng aking pamilya hinggil sa barang. Malamang marami na rin sa inyo ang nakakaalam kung ano nga ba ang barang. Kaya ngayon, hayaan nyo kagad akong ikwento sa inyo ang aking karanasan. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin nyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel natin ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ano ba naman yan? Umalis nga kayo dyan. Paharara kayo. Teka, nasa na yung natirang ulam dito kanina? Yung ginatang sitaw. Nandito lang yun sa kaldero kanina. Yun po ba, ma? Pinakain ko na po kay Juno eh. Nagugutom na raw po kasi siya kaya... Ano? Lintek na. Bakit nyo ginalaw yun sa akin yun? Kaya nga ako nagtira para makakain ako pagdating ko tapos kayong kakain. Ha? Pasensya na po. Talagang gutom na ho si... Wala akong pakialam. Kung gusto niyo, bumili kayo ng sarili niyong ulam at wag na wag niyong pakikialaman yun sa akin. Mga wala talaga kayong silbi. Panira kayo sa buhay ko. Mama, sorry po. Ano pa magagawa ng sorry mo, ha, Juno? Mababalik pa ba niya yung ulam na kinain mo? Isa ka pang pamigat eh. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang lumamon ng lumamon. Buti sana kung may naiaambag ka na eh. Kaso wala. Pamigat ka. Ma, tama na po yan. Huwag kang makialam dito, Anton, ha? Alam mo, isa ka din eh. Parehas kayong dalawa. Mga pamigat kayo. Wala na kayong ibang ginawa dito kundi ang buwisitin ako. Wala na kayong nagawang maganda. Sa bagay, magtataka pa ba ako? Mula lang dumating kayo, nasira na ang buhay ko. Nagkanda leche-leche lahat. Pasalamat pa nga kayo na pinapatira ko pa kayo dito sa bahay ko eh. Kahit mga wala naman kayong silbi. Pero pag ako talagang napuno sa inyong dalawa, palalayasin ko kayo dito. Bahala kayo sa buhay nyo. Tabi nga kayo dyan. Andang makatulog na lang. Biset! Kuya, galit na naman sa atin si Mama. Dapat pala, hindi na lang ako kumain kanina para hindi na uminit yung ulo niya eh. Ano ka ba? Hindi naman pwede na hindi ka kumain. Di ba nga sabi ko bawal malipasan ng gutom? Kaya ayos lang yun. Lasing lang si Mama kaya siya ganun. Pero kuya, lagi naman siyang ganun eh. Mainit ang ulo sa atin. Kaya nga dapat masanay na tayo. O sige na, magpahinga ka na. Gabi na oh, may pasok ka pa bukas. Susunod ako. Napabuntong hininga na lang ako habang pinagmamasdan ng kapatid kong papasok ng kwarto. Bata pa siya noon, 11 anyos at napaka-inosenteng bata. Naawa ko sa kanya. Sa edad niyang yon, nararanasan niya na ang ugaling meron ng aming ina. Palasigaw, mahilig magsugal at uminom. Hindi ko naman masasabing wala siyang pakialam sa amin pero base sa pinapakita niya ay parang gano'n na nga. Kasama nga namin siya pero hindi ko maramdaman ang presensya niya bilang ina. Pilipilit ko na lang na unawain kahit na minsan nahihirapan na talaga ako. Kinabukasan
matapos kong maihatid si Juno sa eskwelahan, ay dumiretso ko sa bahay ni Carmela na pinsan ko. Pero wala daw siya doon kaya naisip ko na lang bumalik ulit sa bahay. Sumakay na ako sa bisikleta at pumidal. Yung kasi ang ginagamit ko paghatid sundo kay Juno. Medyo may kalayuan kasi ang pinapasukan niya kaya nagbibisikleta kami imbis na maglakad. Sa daan ay nakasalubong ko si Carmela kasama ang mga kaibigan niya. Huminto ko sa harap nila at hindi naman nakaligtas sa akin ng isa sa mga kaibigan niya na halatang nagpipigil ng kilig sa tuwing nakikita ko. Insan, pwede ko ba makausap? Oo naman, tungkol saan ba? Tayong dalawa lang sana eh. Parang nahuhulaan ko na agad kung tungkol saan yan ah. Oh, sige na, mga kaibigan kong luka-luka. Mauna na kayo at kakausapin ko lang to. Bumaba ako sa bisikleta at nagsimulang maglakad habang hila-hila yon. Alam kong hindi na bago sa kanya ang mga sasabihin ko pero hindi ko talaga maiwasan ng hindi magkwento. Siya lang naman kasi ang nakakaunawa sa akin. Siya ang takbuhan ko sa lahat. Si Carmela ang butihing kong pinsan na laging positive sa lahat ng bagay. Oh, ano bang sasabihin mo? Sige na, maglabas ka na ng sama ng loob mo. Ayos lang ba? Para kasing ang saya mo kanina tapos bigla Ano ako... ba naman to? Parang sira. Na para bang hindi pa ako sanay sa'yo. O ano nga? Si Tita Carolina na naman yan ano? Oo. Kagabi kasi umuwi na naman siyang lasing tapos napagalitan pa kami. Lalo na si Juno. Dahil lang dun sa ginataang sitaw na yon, kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya eh. Ay naku, nakakainis. Minsan, parang ang sarap sumagot sa kanya eh. Yan ang wag na wag mong gagawin. Nanay mo pa rin kaya siya. Nagpapakananay ba siya? Hindi naman ah. Oh, ayan ka na naman. Nagpapadala ka na naman dyan sa emosyon mo. Alam mo, unawain mo na lang ang mama mo. Diba saksi ka naman kung anong mga pinagdaanan niya kung bakit siya nagkakaganyan? Kaya dapat unawa lang. Magbabago din si tita. Hindi man ngayon pero soon. Kaya huwag kang panghinaan ng loob dyan. Huwag mong susukuan ng mama mo. Unawa at unawa at unawa lang. Hindi ko na alam. Ako lang ang mas nahihirapan para kay Juno eh. Kaya nga magpakatatag ka lang. Malalampasan nyo rin yan. Always be positive nga, di ba? Madali lang sabihin sa'yo yan no. Kasi nga, hindi naman irresponsable ang mama mo eh. Grabe ka ha. Nag-aaway din kaya kami ni mama minsan. Pero insan, may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Kailan mo ba sasagutin si Trisha? Ha? Yung kaibigan mo? Oo, may gusto yun sa'yo. Manhid ka kung hindi mo halata. Pero ano nga, mabait naman yun si Trisha eh. Lagi ka nga niyang tinatanong sa akin. Ay, tigil-tigilan mo nga ako dyan. Wala akong oras sa mga ganyan no. Hoy, 25 ka na kaya. Dapat mag-girlfriend ka na. Para naman may nagpapasaya sa'yo kahit papano. Alam mo, magaling din yun mag-advise si Trisha. Wala pa sa isip ko yun, Carmela. Kaya tumigil-tigil ka nga dyan. Palibasa kasi, hindi ka lang crush ng crush mo eh. Hoy, anong sinasabi mo dyan? Nag-uusap na kaya kami noon. Ang yabang mo talaga. Binilisan ko ang paglalakad habang bitbit ang bisikleta. Gusto niya kasi akong batukan. Ang mga ganong sitwasyon talaga, kahit papaano napapasaya ko. Ang pinsan kong tagapayo sa akin ay takbuhan ko sa mga problema, pero mabilis maasar. Nagpasama ako sa kanya sa palengke para bumili ng mauulam sa tanghalian. Para naman hindi magalit si mama kapag nagbungkal sa kaldero ay wala na namang ulam. Nakabili ako ng isang maliit na kalabasa at isang tali ng sitaw. Gagataan ko na lang para naman makabawi dun sa ulam na pinakain ko kay Juno. Dumiretso na kami sa bahay para makapagluto. Magkatulong kaming dalawa. Kanina ko pa gustong tanungin, Insan. Bakit nga pala hindi ka pumasok sa trabaho ngayon? Tuwing Sabado at Linggo na lang nila ako pinapapunta dun. Nagbago sila ng schedule eh, kaya pina-adjust na rin kami. Sayang naman. Nakakatamad kaya magtrabaho kapag weekend. Pero sa bagay, tiba-tiba naman kayo sa mga kinakatay na manok. Nagkakatay lang naman kami ng manok pambente.
Bakit kasi hindi ka nalang lumipat dun sa farm ni Tricia? Malaki naman ang sahod dun at manukan din. Pinagkaiba lang sa trabaho mo ngayon, taga-katay ka. Pero doon nag-aalaga ka ng manok. Kapag tinanggap ko yon, walang kasama dito si Juno. Mabuti sana kung inaasikaso siya ni Mama, kaso hindi eh. Kaya mas mabuting dito na lang ako. Habang abala kami sa pagluluto, sunod-sunod naman na sigaw ang narinig namin sa labas ng bahay. Isang batang lalaki, nagsusumbong na nakikipag-away raw si Mama sa sugalan. Hindi na yung bago sa akin, pero pinupuntahan ko pa rin para awatin at pauwiin. Iniwan ko na lang muna kay Carmela ang niluluto namin at ako na lang ang pumunta. Pagdating ko doon, patuloy pa rin sa pagbabangayan si Mama kay Aling Greta na palasugal rin. Silang dalawa ang madalas na nagtatalo talaga. Mandaraya ka, Carolina! Alam kong dinadaya mo ko. Huwag ka na magkaila. Ibalik mo ang pera ko. Akala mo ba hindi ko napapansin na madalas nang dadaya ka rito? Ha? Hinahayaan lang kita pero hindi na ngayon. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo, Greta. Hindi kita dinadaya At anong pinagsasasabi mo dyan na madalas nang dadaya ako? Ha? Baka ikaw ka mo. Isisisi mo pa talaga sa akin yung gawain mo? Palibasa kasi hindi mo matanggap na hindi umubra sa akin yung pandaraya mo. Aba, ang lakas naman ng loob mong pagbintangan ako. Bakit may ebidensya ka? Ha? Nakita mo? Hindi, pero alam ko. Hay nako, ba't kasi hindi mo nalang tanggapin na talo ka talaga? Talunan ka. Hindi ako talunan. Sadyang mandaraya ka lang kasi. Kitang-kita yun ng mga kasama natin. Di ba, mga kasama? Hoy, ano ba? Sumagot kayo! Oh, kita mo na? Wala silang masabi kasi nga hindi ako mandaraya. Ako pa talaga ang babaliktarin mo, ha? Tanggapin mo na lang kasi. Palibasa, matanda ka na eh. Ulyanin. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mo. Mas matanda pa rin ako sa'yo. O talaga? Talagang malakas ang loob ko. Bakit? Anong gagawin mo, ha? At wala akong pakialam sa'yo, gurang ka. Hindi na ako nakapagpigil at nilapitan na sila. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Ang iba, parang natutuwa pa sa nakikita imbis na awatin. Muntik nang sumugod si Mama kay Aling Greta dahil sa paulit-ulit na pagsabi nito na mandaraya. Ma, tama na po. Umuwi na tayo. Pasensya na, Aling Greta. Aba, at bakit ka humihingi ng pasensya sa matandang ulyani na yan, ha? Ang kapal na mukha niyang pinagbibintangan ako mandaraya daw ako. Ang kapal na mukha niya. Wala nga nagre-reklamo sa akin dito ng tungkol dyan, tapos siya? Ha? Hoy, Anton! Pagsabihan mo yung nanay mo, ha? Masyadong mabunganga. Ang ingay-ingay, walang galang. At bakit kita igagalang, ha, Aber? Sino ka ba sa akala mo? Mandaraya ka! Ulyanin! Tama na, Ma. Pinagtitinginan na tayo. Para kayo mga batang nag-aaway eh. Aba, ako pa ang ginaganyan mo, ha, Anton? O sige, magsama kayong dalawa ng Greta na yan. Total, parehas naman kayo walang silbi. Tabi nga dyan at na makauwi na. Wala kang kwenta. Kinakampihan mo pa yung ulyani na yan. Ma, hindi naman sa ganun. Hindi ko naman kinakampihan si Aling Greta. Ang sa akin lang po, nakakaya na kasi. Umuwi na lang po tayo. May pagkain po doon. Nagluto kami ni Carmela. Ay mabuti! Para naman may pakinabang ka. Hindi yung puro ka walang kwentahan lang ang ginagawa mo. Humugot na lang ako ng hininga bago siya sinundan. Bawat salitang binibitiwan niya ay talagang masakit. Wala na yatang lumalabas sa bibig niya tuwing kausap kami ni Juno kundi masasakit na salita. Pagkawi ay saktong luto na ang ulam kaya kumain na kami. Sumabay na rin si Carmela, pero kahit sa pagkainan, kung ano-ano pa rin ang mga pinagsasasabi niya. Yung iba nga, hindi ko na maintindihan. Sumapit ang hapon ay sinundo ko na si Juno. Habang nagbibisikleta kami pauwi, ay humarang si Aling Greta kaya napatigil ako. Aling Greta? Bakit to? Hoy Anton, sabihan mo yung nanay mong bungangera na ibalik sa akin ang pera ko. Po? Pera? May utang ho ba sa inyo si Mama? Wala. Pero yung mga naipanalo niya sa akin sa sugal, ibalik niya ka mo. Teka Aling Greta, mali naman ho yata yun. Bakit pa kasi kayo nagsusugal kung ayaw niyo rin naman palang matatalo kayo? Aba bakit? Kasalanan ko bang mandaraya ay ang nanay niyo?
Hindi naman ako matatalo kundi dahil sa kanya. Kaya pakisabi na ibalik yung pera ko dahil kung hindi, magkakaalaman talaga kami. At isa pa, pinahiyaan niya ako sa harap ng maraming tao doon, kaya dapat lang na magbayad siya. Aling Greta, alam niyo naman siguro na hindi yung gagawin ni Mama, di ba? Wala akong pakialam. Basta kung hindi niya ibabalik yon, pasensyahan na lang at makakagawa ako ng isang bagay na hindi kamo niya magugustuhan. Sabihin mo yan sa kanya, ha? Buisit yung nanay niyo. Pagkarating nga namin sa bahay, ay nag-aalangan pa akong magsabi kay Mama. Alam ko na kasi ang magiging reaksyon niya. Pero siguro, mas magandang sabihin ko na lang. Ano ka mo? Ang kapal naman ang mukha niya kung ibabalik ko pa sa kanya ang pera. Napanalunan ko na to. Kaya wala siyang habol dito, no? Ano kaya kung ibalik niyo na lang, Ma? Para wala ng gulo. Baka mag-iskandalo na naman yun Nakakahiya. At anong nakakahiya doon, ha? Siya dapat ang mahiya. At isa pa, hindi ako natatakot sa kanya. Matandang ulyani na yon. Gawin niya ang gusto niyang gawin, hindi ako natatakot. Para namang ikamamatay ko ang pagbabanta niya na yan. Sus! At saka, ano ba Anton? Sino ba talagang kinakampihan mo sa amin, ha? Kanina ka pang umaga. Mama, huwag niyo na pong pagalitan si Kuya. Wala naman siyang kasalanan Ay nako! Ako'y tigil-tigilan mo akong bata ka, ha? Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Umalis ka nga sa harapan ko. At ako umiinit na naman ang ulo ko. Baka masampal pa kita dyan Kinabukasan, umagang-umaga ay sumugod si Aling Greta sa bahay. At tungkol na naman sa sugalang pinagtatalunan nila. Nais bawiin ni Aling Greta ang perang natalo sa kanya na lubos namang tinatanggihan ni Mama. Muntik na naman silang magkasakitan pero agad akong pumagitna gaya ng lagi ko namang ginagawa sa tuwing nag-aaway sila. May kung anong sinabi pa noon si Aling Greta bago umalis pero hindi ko na masyadong napakinggan dahil sa ingay ng bunganga ni Mama. Lumipas sa mga araw at patuloy pa rin sa pagsusugal si Mama. Hindi ko na rin masyadong ramdam ang presensya ni Aling Greta. Hindi na kasi sila nakikita ni Mama sa sugalan. Hanggang isang araw, isang nakakakabang pangyayari ang bumungad sa akin pagka-uwi galing sa trabaho. Carmela, bakit ka natataranta? Anong meron? Buti dumating ka na, Insan. Si Juno. Bakit? Anong meron kay Juno? Nando siya sa kwarto niya. Iniwan ko muna kasi natataranta ako kung kanino ko hihingi ng tulong. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at mabilis na tinakbo ang kwarto ni Juno. Pagpasok ko doon ay agad ko siyang nilapitan. Nanginginig ang katawan niya at may kung ano mga namumulang pantal ang naglalabasan sa balat niya. Litong-lito ako kabanong kung bakit to nangyayari. Kuya, nilalamig po ko. Huwag ka mag-alala, nandito lang si Kuya ha. Ano bang nangyari? Saan ba nanggaling ang mga pantal na yan? May nakain ka bang panis o kung ano man kung bakit ka nagkakaganyan? Anton, huminahon ka lang. Huwag kang mataranta. Paanong hindi? Tingnan mo nga ang lagay niya Saka nataranta ka din naman kanina. Kung dali na kaya natin siya sa ospital? Kuya, huwag na po. Wala naman po tayong pambayad Saka na natin po problemahin ang pambayad na yan. Ang mahalaga, malaman natin kung bakit ka nagkakaganyan. Insan, tumawag ka ng tricycle sa labas. Bubuhatin ko si Juno. Sinunod naman ako ni Carmela Kabanong. Pagdating ko sa labas, ay may tricycle nang nakaabang doon. Nang madala namin siya sa ospital at matapos ma-check up ng doktor, ay sinabing wala naman daw problema. Wala namang allergy ang kapatid ko sa kahit na anong pagkain, kaya hindi rin nila masagot ang tanong ko na kung bakit yun nangyayari. Hindi rin nila matukoy ang dahilan. Kaya naman dahil doon ay inuwi na lang namin si Juno kesa manatili pa doon ng ilang araw kung wala din namang mangyayari. Binigyan na lang ako ng doktor ng reseta ng gamot na baka sakaling makatulong sa pagbawas ng mga pantal-pantal ni Juno. Pinuntahan ko si Mama sa sugalan para ipaalam ang nangyari pero wala siya doon. Hindi rin alam ng mga kasama niya kung nasaan. Kaya bumalik na lang ako ng bahay at hinintay siyang umuwi. Hindi rin ako umalis sa tabi ni Juno na hanggang sa mga oras na yon ay nanginginig pa rin ang katawan at lalong dumadami ang namumulang pantal niya.
Kuya, ang lamig po. Sandali, kukuha lang ako ng kumot. O ito, ayos na ba yan? Hindi ka na ba nilalamig? Medyo na lang po. Pero nanginginig pa rin ang katawan ko, kuya. Nasaan po ba si Mama? Hindi ko nga alam eh. Wala naman siya dun sa lagi niyang tinatambayang sugalan. Pero nandito naman si kuya ha. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ah, Insan, nandiyan na si Tita Carolina. Nandoon siya sa sala. Dito ka muna, Juno ha. Pupuntahan ko lang si Mama. Insan, pakitingnan-tingnan muna siya ha. Sige. Bumaba ako at naabutan siyang nakahiga sa mahabang upuan namin na gawa sa kahoy. Lasing na naman siya. Pero lumapit pa din ako at sinabi ang mga nangyari kay Juno pero hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung nakatulog na o sadyang wala siyang pakialam. Bumalik na lang ulit ako sa taas at hinayaan na siya doon. Binantayan ko na lang ang kapatid ko. Pinauwi ko na rin si Carmela dahil gabi na at siguradong hinahanap na yun ng nanay niya. Kinabukasan, paggising ko, akala ko maayos na ang lagay ni Juno. Pero ganun pa din. Tulog pa siya kaya hindi ko na muna siya ginising. Lumabas ako at pumunta sa kusina para makapagluto. At nung patapos na ako, bumangon si Mama at dumiretso sa kusina. Pinaghain ko siya ng makakain. Ma, saan ka galing kagabi? Hindi mo na problema yon. Ikuha mo na lang ako ng tubig dyan at nauuhaw ako. Ma, si Juno kasi kahapon, dinala namin siya sa ospital. Pagdating ko galing sa katayan ng manok, binalita na lang sa akin ni Carmela ang nangyari kay Juno. Nagkaroon siya ng mga pantal-pantal o kung ano man ang tawag doon. Tapos, namumula pa. Nanginginig rin ang buong katawan niya. Para siyang nilalamig na hindi ko maintindihan eh. Hindi naman masabi ng mga doktor kung anong nangyayari sa kanya. Wala naman siyang allergy para magsilabasan yung mga pula-pula na yun. O ngayon, ano gusto mong gawin ko? Po? Mama naman. Naghihirap si Juno oh. Hinahanap ka ho niya kahapon. Pati ako, hinahanap din kita. Kasi hindi ko alam ang gagawin eh. O tapos nga, anong gusto mo? I-baby ko siya? I-baby ko kayo, ganon? Pwede ba, Anton? Tigil-tigilan mo ako sa kadramahan na yan. Hindi mo ba nakikitang kumakain ako? Wala ka bang respeto? Lintik naman oh. Ang aga-aga binubwisit mo ang araw ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Nung araw na yon, gaya ng lagi kong ginagawa, inunawa ko na lang si Mama. Masakit kasi parang wala talaga siyang pakialam sa amin o kahit na kay Juno na lang. Sa mga pinagdaanan niya mula nang iwan siya ng ama ni Juno, ay saksi ako kung gaano siya naghirap at nasaktan. Akala ko nga hindi na matutulad sa akin si Juno. Akala ko lalaki siya ng ramdam ang pagmamahal ng isang ina pero mali ako. Magkaiba man ang ama namin pero mahal na mahal ko ang batang yun. Wala akong nakilalang ama dahil pinagbubuntis pa lang ako ni Mama ay iniwan na siya ng nobyo niya. Muntikang para akong ipalaglag noon dahil 15 anyos pa lang si Mama nang ipagbuntis niya ako. Nang mag-12 anyos ako ay nakilala niya ang ama ni Juno at nabuntis siya kaagad. Pansamantalang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Mama. Naging mabait at naramdaman kong nagpapakain na siya. Pero nang 3 taon na si Juno ay bigla na lang umalis ang bago niyang asawa at hindi na nagparamdam pa. Wala ding rason kung bakit. Kaya mula noon, tuluyan niya na kaming pinabayaan at naging irresponsableng ina. Mahirap at masakit ang mga pinagdaanan ni Mama. Pero minsan pumapasok sa isip ko na sapat ba talagang dahilan yon para pabayaan niya kami? Bumalik na lang ako sa kwarto ni Juno at doon tahimik na naglalabas ng sama ng loob. Kuya, hindi po ba ako pupuntahan ni Mama dito? Di ba kagabi pa siya dumating? Pagod na kasi si Mama Juno eh. Di ba alam mo naman na ayaw niyang iniistorbo siya kapag pagod? Mas lalo lang magagalit yun. Ay, siya nga pala. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? May pasok na bukas kaya dapat magpagaling ka na ha. Sa tingin ko po kuya, hindi pa ako makakapasok bukas. Hindi ko pa po kaya eh. Saka nakakaya pong pumasok na maraming mga ganito ko sa balat.
Baka isipin ng mga kaklase ko, nakakahawa to. Itong mga pantal ko. Hindi mo naman sila kailangang isipin eh. Pero sa bagay nga, mas maganda na rin siguro na dito ko na lang muna hanggat hindi ka pa gumagaling o nawawala yung mga pantal-pantal na yan. Magsasabi na lang ako sa teacher mo ng tungkol sa kalagayan mo. Sige po, kuya. Buong akala ko, aabot lang ng 3 araw ang sitwasyon niyang yon. Pero nagkamali ako, Kabanong. 1 linggo na ang lumipas pero wala pa ding nangyayari. At ang nakapagtataka ay mas lalong lumalala ang kalagayan niya. Kung noong mga nakaraang araw ay pantal-pantal lang at panginginig, ngayon ay nagsusuka na si Juno at may halong kulay itim ang mga isinusuka niya. Hirap na hirap siya at nanghihina. Namumutla na rin at tuwing madaling araw ay namimilipit siya sa sakit ng tiyan. Palagi na rin pumupunta sa bahay si Carmela para alalayan at tulungan ako mag-asikaso kay Juno. Nakakaawa ang kalagayan ni Juno. Nahihirapan na siya. Parang hindi ko na nga yata siya kayang panoorin habang naghihirap. Ang bata niya pa. Kung ikaw nga nahihirapan, paano pa kaya ako? Hindi ko na alam ang gagawin, Insan. Bukod sa'yo, wala na akong ibang malapitan eh. Hindi rin naman maasahan si Mama. Alam niya naman ang sitwasyon ngayon ni Juno pero ano bang ginawa niya? Wala. Mas inuuna pa niya yung pagsusugal kaysa sa sarili niyang anak. Nakakalungkot na ganyan na sitwasyon niyo. Pero kailangan mong kumalma. Kumalma. Tapos ano? Unawa. Na naman. Paulit-ulit na lang, Insan eh. Nakakasawa ng umunawa. Responsibilidad niya kami mga anak niya. Pero ano? Pabaya siya eh. Hirap na si Juno tapos siya puro sugal lang. Kung pwede lang ako ngayon yung paghihirap ni Juno gagawin ko eh. Para hindi na siya mahirapan. Ako na lang. Sa pagkakataon na to, sa palagay ko wala ako maipapayo sa'yo, Insan. Talagang mahirap ang sitwasyon niyo eh. Pero lagi ko talagang pinagdadasal na sana matapos na to. Ako na lang siguro. Ako naman lagi eh. Hindi na lang ako aasa na dadamayan kami ni Mama na mag-aalala pa siya para kay Juno. Siguro ito na yung tamang panahon para mapagtanto ko na wala talaga siyang pakialam sa amin. Na sarili niya lang ang iniisip niya at hindi niya kami tinuturing na anak. Anton! Tama naman eh. Saksi ka rin naman di ba kung paano niya kami pakitunguhan simula ng bata pa lang. Kaya ano pang aasahan ko sa kanya? Bakit pa nga ako umaasa nang magbabago siya? Na balang araw eh may paparamdam niya sa amin ng pagmamahal niya. Hindi na yata yung mangyayari, Insan eh. Hanggang pangarap na lang talaga siguro yun. Ano ba yan? Ang drama mo naman, naiiyak na rin tuloy ako. Pero Insan, salamat ah. Kasi nandiyan ka palagi para sa akin. Para sa aming dalawa ni Juno. Ikaw na ang pinakadakilang pinsan sa balat ng lupa. At ikaw naman ang pinaka-problemadong anak sa buong mundo. Kaya siguro tayo naging magpinsan eh. Kasi ang role ko ay tagapayo at ikaw ang problemado. Pero, Insan, sa halos 1 linggo na sitwasyon ni Juno, hindi mo pa rin ba naiisip kung anong dahilan bakit nagkakaganon si Juno? Hindi eh. Pina-check up na rin naman natin siya, di ba? At wala namang makitang mali o sakit niya. Kaya ano pa nga ba ang posibleng dahilan? Isa rin talaga yun sa pinoproblema ko sa totoo lang. Paano siya gagaling o gagamutin kung wala naman tayong ideya kung anong nangyayari sa kanya? Ay nako, hirap talaga, Insan. Insan, ano kaya kung dali natin siya sa isang albularyo? Ha? Albularyo? Oo, kasi di ba hindi siya magamot ng mga doktor? Di ba ka albularyo makakapagsabi kung ano ba talaga ang sakit niya? Natatakot ako, Insan eh. Paano kung pati albularyo hindi masagot ang mga katanungan natin? Kanino na tayo lalapit? Paano na si Juno? Paano kung hindi niya nakayanin? Huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Napaka-negative mo talaga. Saka wala namang masama kung susubukan natin sa albularyo. Kung wala pa rin, di tuloy lang ang dasal na sana walang mangyaring masama kay Juno. Sinubukan ko ang plano ni Carmela.
Kinabukasan nga ay pumunta kami sa isang magaling na albularyo na kakilala ni Tricia. Siya pa ang sumama sa amin patungo sa lugar na yon. At dahil mayaman ang pamilya ni Tricia, ay pumunta kami doon, sakay ng kotse. Kasama rin namin si Juno. Wala na sana akong balak noon na isama siya pero kailangan raw makita ng albularyo ang pasyente. Kaya kahit hirap siya at nanginginig ay isinama namin. Pagkarating namin doon ay nagpaiwan na lang si Tricia at ang nagmaneho ng sasakyan. Kaming tatlo lang ng pinsan at kapatid ko ang pumasok sa loob ng bahay ng albularyo. Nang makausap nga namin siya at parang halos hindi ko kayang paniwalaan ang mga sinabi niya. Binabarang daw kasi ang kapatid ko. At isang malakas na namang babara ang nasa likod nun. Nakakalito ka ba nung bata pa lang ako ay nakakarinig na ako tungkol sa barang at talagang pinahihirapan ito ang biktima na halos ikamatay na. Hindi na siguro muna, insan. Parang ang hirap isipin eh. Hindi ko pa alam. Sigurado ka ba dyan? Paano kung… Bahala na. Basta hindi pa ngayon. May mga ibinilin sa amin ng albularyo bago kami umalis. Hindi talaga ako pumayag sa nais niya na gumutin ang kapatid ko sa mismong araw din na yon. Lalo na nang sabihin niyang mas lalong maghihirap at makakaramdam ng sakit si Juno. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit nga ba hindi ako pumayag gayong yun din ang gusto ko na magamot siya. Pero siguro dahil hindi pa ako handa nung araw na yon, kaya umuwi na lang kami. Pagkarating ng bahay, ay agad naming dinerecho si Juno sa kwarto niya at halos balutin na ng kumot dahil sa panlalamig. Maya-maya ay nakatulog na rin siya. Pumunta ako sa sala kung saan naroon si Carmela at nagtitimpla ng kape. Tingin mo, Insan, sino naman kaya yung bruhang mambabarang na nagpapahirap ngayon kay Juno? Hindi ko alam. Wala naman siyang kaaway eh. At ang bata-bata niya pa para magkaroon ng kaaway at hahantong sa kailangang baraangin pa. Baka naman nantitrip lang yung mambabarang. Nagpapapansin sa'yo kaya si Juno ang pinuntirya. Carmela naman eh. Seryosong usapan to eh. Biro lang. Ito naman sinusubukan lang kitang patawanin. Bakit kasi sa dinami-rami, ang kapatid ko pa? Ano bang kasalanan sa kanya ng kapatid ko? Para pahirapan niya ng ganun. Bakit kasi hindi ka pa pumayag na gamutin siya kanina? Para ano? Para mas lalo siyang mahirapan? Mas lalo siyang mahihirapan kung patatagalin mo pa ng ganun ang sitwasyon niya. Ewan ko. Hindi ko na alam. Gulong-gulo na ako eh. Siguro mas mabuti na sundin na lang muna natin yung bili ng albularyo. Na alamin kung sinong nasa likod ng paghihirap ni Juno. Paano? Teka, ano kaya kung kausapin na natin si Tita Carolina at sabihin sa kanya na binabarang si Juno? Malay mo naman tumulong na siya. Saka parang wala na ako naririnig na kaalitan niya ngayon sa sugal. Mukhang huminto na rin sa pagsusugal si Aling Greta kasi silang dalawa lang naman ang laging nagkakainitan eh. Si Aling Greta? Oo, di ba siya yung laging kaaway ng mama mo sa sugalan? Hindi, insan. Si Aling Greta, hindi ko na siya nakikita nitong mga nakaraan at yung sinabi niya sa amin noon, yung banta niya, na kapag hindi binalik ni mama yung perang natalo sa kanya, makakagawa raw siya ng isang bagay na hindi namin magugustuhan. Insan, paano kung si Aling Greta nga yung mambabarang at nagpapahirap kay Juno? Teka lang, sigurado ka ba dyan? Hindi, pero siya lang naman ang nagbanta sa amin at pagkatapos nun, saka na nagkaganon si Juno eh. Galit na galit kasi siya dahil sa pagkakatalo sa kanya ni Mama na hindi niya matanggap. Kaya niya siguro binabara ngayon si Juno dahil nga galit siya. Pero kung sakali man, di ba kay Tita Carolina siya may galit? Bakit si Juno ang pinagbubuntungan niya ngayon? Tingin ko, yan ang kailangan nating alamin. Samahan mo ako, insan. Pupunta tayo sa bahay ni Aling Greta. Sumapit ang gabi at doon ako nagdesisyon na puntahan na ang bahay ni Aling Greta. Nakatulog na rin si Juno. Paputol-putol man, ang mahalaga ay nakakatulog pa rin siya. Wala naman akong balak na magtagal. Gusto ko lang tanungin at paaminin si Aling Greta.
Nang matanong na namin ni Carmela ang bakuran niya, ay para akong kinilabutan talaga. Patay ang ilaw. Nakakapagtaka dahil nang minsang mapadaan ako dito noon ay nakabukas ang ilaw. Ako ang naunang pumasok at sumunod si Carmela. Nagtawag kami ngunit walang sumasagot. Baka wala siya rito, Insan. Patay ang ilaw oh. Tapos wala pa sumasagot. E di walang tao. Bumalik na lang tayo bukas. Hindi. Papasok tayo sa loob. Ano? Nababaliw ka na ba? Ha, Anton? Ano tayo, magnanakaw? Papasok sa bahay ng iba ng walang tao? E paano pag nahuli tayo? E di dagdag problema lang yan. Bahala na. Basta kailangan natin makapasok sa loob. Tara na. Naku naman, pag tayo talaga napahamak dito. Ang dilim. May flashlight ka ba dyan? Saan naman ako kukuha ng flashlight? Ay teka, sandali lang. Ayun, may umiilaw doon. May gasera. Kunin natin. Oh, ayan. Lumiwanag rin kahit papano. Insan, pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung bakit natin to ginagawa? Kasi ang sabi mo kakausapin natin si Aling Greta. Eh wala naman siya rito. Pero nandito tayo sa loob ng bahay niya. Grabe, parang hindi ko yata kayang maging positive thinker sa mga oras na to. Huwag kang maingay, Itsan. Parang may naririnig akong kaluskus dun, oh. Sa bandang yun. Tara, puntahan natin. Bilisan mo, baka dumating na si Aling Greta. Noong mga oras na yun, Kabanong, ay kabado rin ako dahil baka nga mahuli kami ni Aling Greta at malaking problema talaga yun. Pero pakiramdam ko, kusa akong dinadala ng mga paa ko sa kwarto na yon kung saan matutuklasan ko ang katotohanan. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, ay bumungad na kagad ang hugis bilog na hilera ng kandilang kulay pula. Lumapit ako doon para makita kung ano ang mayroon. At halos bigilan ko ang hininga ko sa mga nakita ko. Sa gitna ng mga kandilang yon ay naroon ang litrato ng aking kapatid, si Juno. Kuha yun nang siya ay nasa eskwelahan. Marami pa nga kung ano-anong nakalagay doon na hindi ko alam kung ano mga yon. Tanging ang litrato lang ng kapatid ko ang tinutukan ko dahil sa gilid noon ay may mga uod na pumapalibot doon at parang may sariling isip na hindi umaalis. At doon ako nalinawan. Tama nga ang hinala ko. Si Aling Greta nga ang nambabarang kay Juno. Sa galit ko ay pinagsisisira ko yun. Winasak. At yung mga kandila tinumba ko. Halos magwala ako doon. Insan, tama na yan. Huminahon ka lang. Tama ko, Insan. Ang sama niya. Bakit kailangan niyang gawin niyo sa kapatid ko? Mas mabuti siguro na umalis na tayo rito. At least alam na natin ang totoo. Nasagot na ang tanong natin. Kaya halika na, Insan. Bago pa dumating si Aling Greta. Sumang-ayon ako kay Carmela. Pero nang palabas na kami ay sakto namang pagpasok ni Aling Greta at pagbukas niya ng ilaw kaya kitang-kita niya kami. Halata sa kanya ang gulat pero ang gulat na yon ay napalitan ng ngisi na parang alam niya na kung ano ang natuklasan namin. Umupo siya sa upuan na gawa rin sa kahoy at nakaharap sa amin. Kumusta naman ang mga nakita mo, Anton? Nagustuhan mo ba? Bakit mo yun nagawa, Aling Greta? Ano kasalanan ng kapatid ko sa'yo? Bakit mo siya kailangang pahirapan? Wala naman. Napakabait ng bata ni Juno. Kaya wala siyang atraso sa akin. Pero yung mama nyo, yung Carolina na yon, meron! Bakit to? Dahil pa rin ba sa natalo ka ni mama na hindi mo matanggap? Hindi ako matatalo kung hindi siya mandaraya. Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon sa kapatid mo, sisihin mo ang ina mo. Kailangan kong gawin para tigilan mo na si Juno? Kung gusto nyo ako na magbabalik ng pera na nawala sa inyo. Pagtatrabahuan ko. Basta tumigil lang ang paghihirap ni Juno. Nakikiusap ako, Aling Greta. Tingin mo ba tungkol lang ito sa pera, Anton? Hindi. At hindi ko na kailangan ng pera. Sapat na sa akin na nakikita kong mas lalong nagugulo ang pagsasama ninyong mag-iina. Masaya na ako doon. At mas lalo akong masisiyahan kapag ginawa ko na ang isang tunay na plano ko sa kapatid mo. Parang awa mo na, Aling Greta. Huwag ang kapatid ko. Ako na lang ang pahirapan mo.
Pasensya na, Anton. Pero mas natutuwa ako kapag kapatid mo ang naghihirap sa sumpa ko. Sa palagay mo ba, sino ang punot dulo ng lahat ng ito, ha? Yung mama mo, si Carolina. Siya ang dahilan. Kaya kung may dapat mang sisihin dito, yon ay ang nanay nyo at hindi ako. Kasalanan niya kung bakit halos mag-agaw buhay ang kapatid mo. Anton, huwag ka makinig sa kanya. Walang kasalanan si Tita Carolina sa nangyayari kay Juno. Mas lalo niya lang pinasasama ang loob mo. Umalis na tayo. Wala na akong nagawa nang hatakin ako ni Carmela palabas. Hinayaan lang din kami ni Aling Greta na makaalis sa kabila ng mga nalaman namin tungkol sa kanya. Habol pa rin ang paghinga ko dahil sa galit na namuo sa loob ko. Patuloy naman akong pinapakalma ni Carmela. Hanggang sa umiba na rin siya ng daan para umuwi sa kanila. Dumiretso na rin kagad ako sa bahay at pumunta kagad sa kwarto ni Juno. Palapit pa lang ay mabilis na akong napatakbo dahil sa mga pagdaing niya. Namimilipit na naman siya at parang mas lalong tumitindi ang panginginig ng katawan niya. Mas lalo pa akong nataranta na may mga ipis na hindi ko alam kung saan nanggaling ang gumagapang papunta kay Juno sa bandang uluhan niya. Pinaghahampas ko yun ng unan para umalis at nawala rin naman makaraan ng ilang segundo. Ano, ayos ka lang? May nakakagat ba sa'yo? Kuya, hirap na ako. Sobrang sakit na po mga nararamdaman ko. Habang tumatagal, mas lalo pong sumasakit at tumihirap eh. Parang hindi ko na po kaya, kuya. Huwag mong sabihin yan. Hindi pwede. Kailangan kayanin mo. Sobrang nahihirapan na ako, kuya eh. Sorry kung kailangan mo maranasan yan, Juno. Sobrang sakit din to para sa akin. Sana nga ako na lang eh. Makaraan ng ilang minuto ay nakatulog na rin siya. Nanatili lang ako sa tabi niya at tulalang nagbabantay. Napagtanto ko noon na ang hirap pala. Ang hirap ng ganong sitwasyon. Maya-maya pa ay dinig ko ang pagsara ng pinto sa ibaba. Si Mama yun sigurado ko. Tumatawa pa siya na parang walang anak na pinapabayaan. Humugot ako ng hininga bago lumabas ng kwarto at kausapin siya. Ma? O ano? Anong kailangan mo? Si Juno ho. Gusto ko makita at makausap. Kakatulog lang niya pero pwede ko siyang gisingin. Ay nako, pagod ka mo ko. Gusto ko magpahinga. Pagod? Pagod kayo kakasugal at kakainom nyo? Ano ba? Tigil-tigilan mo ako, Anton, ha? Ma, gusto ko lang makita ni Juno kahit saglit. Mahigit 1 linggo na siyang nakaratay sa higaan niya pero hindi niyo man lang magawang tingnan dun. Ano ba? May pinagkakaabalahan nga ako, di ba? Ang hirap ng sitwasyon ni Juno, Ma. Sobrang nahihirapan na siya. Tapos ikaw nagpapakasaya ka lang sa pagsusugal, pag-inom? Paano naman kami, Ma? Paano si Juno? Kahit man lang sulyapan mo siya dun sa kwarto niya, hindi mo magawa? Hinahanap ka ho niya palagi sa akin at nauubusan na ako ng palusot para lang pagtakpan ka. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo na pagtakpan mo ako? Problema mo na yon. Ano ba? Wala ka na ba talagang pakialam kay Juno? Bakit ba kayo ganyan, Ma? Nahihirapan na din ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para lang gumaling si Juno. Alam mo ba kung bakit at anong rason ng paghihirap niya ngayon? Binabarang siya. Alam mo kung sino may gawa? Si Aling Greta. Binabarang siya ni Aling Greta. Bakit? Dahil sa'yo. Kung sana ibinalik mo na lang kagad yung pera sa kanya, edi sana hindi niya yung gagawin kay Juno. So ano? Pinapalabas mo na kasalanan ko, ha? Oo! Kasalanan mo talaga! Aba, ganyan mo na ako kausapin? Hoy, wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, bastos ka! Hindi ko kasalanan kung ano man ang nangyayari ngayon sa kapatid mo, kaya wag mo ako sisisihin! Nakakapagod ka na, Ma. Lagi na lang kami ang mali sa paningin mo. Mula bata pa lang ako, inuunawa na kita eh. Iniintindi, minamahal. Kahit kapalit naman nun eh, ang sakit na pinararamdam mo sa amin araw-araw. Minsan nga, napapatanong ako kung bakit eh. Bakit ikaw pa ang naging ina namin? Huwag na ako, Ma.
Pagod na akong intindihin ka. Ginagawa ko naman lahat. Tumaasa ako na balang araw magbabago ka pa. Magpapakain na ka sa amin. Pero mali yata ako ng pinapangarap eh. Alam ko naman na mahirap ang pinagdaanan mo noon. Pero sapat pa talaga yun para pabayaan mo kami. Kahit sana si Juno na lang eh. Si Juno na lang ang pagtuunan mo ng pansin at bigyan ng oras. Dahil mas kailangan ka niya ngayon. Ano na ngayon sa kalagayan niya? Pero hindi mo pa rin magawa. Kasing ina ka ba? Hoy, Anton, wala kang karapatang questionin ang pagiging ina ko. Bakit ma? Anong klaseng ina ka nga ba? Gusto mo bang marinig kung anong klaseng ina ka para sa akin? Tumigil ka na. Tapos na ang kadramahang ito, Wala kaya... kang kwentong ina! Yung kama! Sana hindi mo na lang kami binuhi. Kung hindi mo rin naman pala kami kayang alagaan. Natahimik si mama nung mga oras na yon, Kabanong. Pero iniwan ko na siya doon at bumalik na lang ulit sa kwarto ni Juno. Gumaan ang loob ko kahit papaano dahil nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa kanya. Medyo nag-guilty man dahil sa naging paraan ko ng paglabas ng sama ng loob. Pero iniisip ko na lang na siguro mas magandang ang ganun na lang. Matapos ang gabing yon ay tuluyan ng lumayo ang loob ko kay mama. Tinanggap ko na lang talaga ang katotohanan na wala akong maaasahan sa kanya. Insa naman, sige na kasi, humingi ka na ng tawad sa mama mo. Mas lalo lang kayo hindi magkakaintindihan yan eh. Dati pa naman insan eh. Kaya hindi na. Sumuko na talaga ako kay mama. Sobra na siya eh. Paulit-ulit ko nang sinasabi na kahit kay Juno na lang pero wala pa rin. Kahit ano pang pilit sa akin ni Carmela na humingi ng pasensya kay mama ay hindi talaga ako pumayag. Kung may dapat mang humingi ng tawad, si mama yon at hindi ako. 2 araw pa ang lumipas, pakiramdam ko mas lalong pinahihirapan ni Aling Greta si Juno. Akala ko sukdulan na ang mga ipis na mayat maya lang ang paglapit kay Juno at gumagapang sa higaan niya. Pero hindi pa pala. May mas malala pa. Nagkakaroon siya ng mga sugat sa kamay at mula doon ay may mga lumalabas na maliliit na uod. Umiinda si Juno sa sakit tuwing nangyayari yon. Kaya naman dahil doon ay binalik namin siya sa albularyo para maipagamot. Buo na ang desisyon kong yon. Hindi ko na kinakaya ang paghihirap ni Juno kaya kahit mahirapan din siya sa paggagamot ng albularyo ay mas makabubuti yon. Ang mahalaga ay gagaling siya. Nakokonsensya ako, insan. Ano ba kung anong sinabi sa akin ng albularyo kanina bago siya pumasok doon sa kwarto para gamutin si Juno? Ano raw? Bakit raw ngayon ko lang naisipang ipagamot si Juno? Mas lalo raw lumala yung lagay niya. At baka mas lalo siyang mahirapan habang ginagamot dahil sa sumpa ni Aling Greta. Ay, tanga ko. Bakit nga ba naging duwag pa ako noon para ipagamot si Juno? Ka ba? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala ka naman masamang ginawa eh. Ang laki na nga ng sakripisyo mo para kay Juno. Salamat, insan ah. Pero kumusta na kaya si Juno ngayon? Magtagumpay kaya yung albularyo? Tiwala lang. Magaling siyang albularyo. Kaya kayang-kaya niya yan. Hindi ba talaga tayo pwedeng pumasok doon sa kwarto? Nag-aalala ako sa kapatid ko eh. Baka sobrang sakit na nung nararamdaman niya ngayon. Eh di ba nga sabi ng albularyo siya na daw ang bahala. Tatawagin na lang tayo kapag kailangan na tayo. Hindi pa rin ako mapakali sa pag-aalala kay Juno. Pabalik-balik ng lakad hanggang sa tinawag na kami ng albularyo na pumasok sa loob. Naabutan kong walang malay ang kapatid ko at pinapawisan. Nilapitan ko siya kagad at ginising pero inawat ako ng albularyo. Ang sabi niya, hayaan ko na lang muna. Gigising na lang raw si Juno ng kusa. Nagtapat rin sa amin ng albularyo na malakas na mambabarang daw si Aling Greta at kailangan niya ng tulong namin para matalo yon at maalis ang sumpa kay Juno. At yun ay ang kailangan namin pumunta sa bahay ni Aling Greta at sirain ang mga ginagamit ni Aling Greta sa pambabarang.
habang ang albularyo naman ay nakikipaglaban gamit ang orasyon. At dahil sa kagustuhan kong gumaling na si Juno, ay hindi na ako nagdalawang isip na pumayag kahit na medyo delikado. Sigurado naman kasing hindi papayag si Aling Greta na masira ang mga gamit niya, kaya posible na mapahama kami sa gagawin namin. Ako na lang sana ang gagawang mag-isa pero hindi pumayag si Carmela dahil nais niyang sumama. Kaya wala na rin akong nagawa. Gabi ang napag-usapan namin na pupunta roon. Nasa poder naman ng albularyo si Juno kaya hindi na ako masyadong nag-alala kung sakali man na may gawin si Aling Greta habang wala ako. Nakakakaba naman tong gagawin natin, Insan. Pero kaya naman siguro natin, di ba? Basta Insan, ang priority lang natin sirain ang mga gamit ni Aling Greta para humina siya at magkaroon pa ng pagkakataon ng albularyo na alisin ang sumpa kay Juno. Wala na tayong ibang gagawin, yun lang. Talaga ba, Anton? Sa akin mo pa sinabi yan, ha? Baka nga ikaw dyan pag nakita mo si Aling Greta bigla mo nalang sugurin sa sobrang galit mo. Pero oo, alam ko naman yun. Sana lang talaga mag-mission accomplished tayo dito. Malapit na tayo sa bahay ni Aling Greta. Huwag na tayo maingay. Bilisan na lang natin para makabalik na tayo kay Juno. Maingat ang naging kilos namin papasok sa bahay ni Aling Greta. Gaya ng huli namin pagpunta ay madilim ang paligid at sa buong bahay. Pero alam ko na naroon siya sa loob at nakikipagtunggali ng orasyon laban sa albularyong gumagamot kay Juno. Bilin din ng albularyo sa amin ay wala kaming dapat na ipag-alala hanggat nag-uorasyon pa ito. Makakakilos kami ng malaya. Pumasok kami ng kwarto na pinasukan din namin noon at naroon nga si Aling Greta. Nakaupo siya sa gitna ng mga pinalibot na kandila. Nakapikit siya pero ang bibig niya ay patuloy sa pagsasalita. Alam kong ramdam niyang nandito kami pero hindi niya magawang kumilos o imulat ang mga mata niya dahil nilalabanan siya ng albularyo. Kaya naman ginamit na namin ang pagkakataon na yon para gawin kung ano talaga ang pakay namin. Nilibot namin ang buong kwarto pero wala doon ang sinasabi ng albularyo na mga bote na may lamang mga insekto. Napansin ko rin yun noon pero mukhang wala na. Wisit, nasaan na yun? Nandito lang yun ah. Ano na, Insan? Limitado lang ang oras natin para gawin to. Hindi tayo pwedeng magtagal. Baka biglang magmulat na yang si Aling Greta. Nakakatakot siya. Para siyang alagad ng demonyo. Yung mga napapanood sa pelikula. Baka nilipat niya ng ibang kwarto yun. Hanapin na lang natin. Sandali. Ano yun? Narinig mo ba yun? Ang alin? Insan, huwag ka naman manakot ha. Hindi. Parang may kumalubog dun sa kabilang kwarto. Baka nandun. Tara, puntahan natin. Pero Insan, si Aling Greta baka... Kaya bilisan na natin Tara na. Mabilis ang kilos namin at tumungo sa kabilang kwarto at nagulat ako sa nadatnan doon. Nagkalat na nga ang basag na bote sa sahig na may likidong hindi ko alam kung ano. Ang buong kwarto ay puno ng kalat at mga pinagsisirang gamit. At ang may gawa nun ay ang taong hindi ko lubos na inaasahan doon. Ma? Anton, anak. Anong ginagawa mo dito, Ma? Bakit ka nandito? Para tumulong. Gusto ko makatulong sa inyo, anak. Ma, ano bang ibig niyo sabihin? Bakit ito ginagawa? Kung nandito ka lang para manggulo. Hindi ako manggugulo, anak. Maniwala ka. Nandito ako para tapusin ang mga paghihirap ni Juno. Para makatulong. Alam kong sa ngayon naguguluhan ka pero gusto ko munang marinig mo na patawarin mo ko, anak. At hayaan mo kong makatulong. Sorry po Alam ko nagkakapatawaran pa kayo pero sa tingin ko po kailangan na nating umalis. Kasi sa tingin ko parang open na yung eyes nung mambabarang. Kung ganun, kailangan na nating umalis dito. Tara na, Ma. Hindi. Gusto ko munang harapin si Greta at pagbayarin siya sa ginawa niya. Pero Ma, mambabarang ko si Aling Greta. Marami siyang mga alam na orasyon na pwede nating ikapahamak. Pero hubina na siya dahil sa mga pinagbabasag kong kagamitan na kinukuhanan niya ng lakas. Kaya patas na kami. Naku naman Paano ba nalaman ni Mama mga tungkol dun?
Kasi parang ako yata ang nagsabi. Ano? Ikaw? Mamaya na ako magpapaliwanag, Insan. Tara na doon sa mama mo. Pagbalik namin doon sa kwarto, ay naabutan namin ng mambabarang na si Aling Greta na tila nangihina at hirap tumayo. Sumugod sa kanya si Mama, ngunit bago pa man siya makalapit ay biglang humangin na malakas at nagsilabasan na lang ang mga ipis kung saan man galing at pumalibot ang mga yun kay Aling Greta na parabang pinuprotektahan siya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga anak ko, matandang bruha! Kung ganon, nagpapakaina ka na pala sa kanila. Pero huli na ang lahat para magsisi. At sino may sabi sa yung huli na ang lahat? Hindi pa, Greta. Siguro sa'yo oo dahil lang hihina ka na at wala ka ng laban. Tingin mo mapoprotektahan ka niya mga alagad mong ipis na kalahi mo? Kung ako sa'yo, hindi na ako lalaban. Hindi ako walang kwentang gaya mo, Carolina. Hindi ako basta-basta sumusuko. At hindi pa ako tapos sa inyo. Sa pagkakataon na yon ay muling nag-usal ng orasyon si Aling Greta. Humangin na naman ng malakas dahilan para magsilipara ng mga gamit niya sa loob. Pati ang mga alikabok na parang kusa na lang pumapasok sa bahay niya at pumalibot sa amin. Dahil doon ay medyo nagkagulo kami. Maya-maya pa'y unti-unti nang nawala ang mga alikabok at pati ang hangin ay tumigil na rin. Pero wala na sa pwesto niya si Aling Greta. Tumakas siya nung gabing yon. At dahil doon ay napagdesisyonan namin bumalik na sa bahay ng albularyo para tingnan ang kalagayan ni Juno. Ganun na nga lang ang tuwa ko nang maabutan ko siyang nakakaupo na hindi niya kayang gawin nun. Na hindi na niya kayang gawin nung binabarang pa siya dahil nga sobrang nahihirapan siya kaya binubuhat ko pa kapag nagbabanyo o pupunta sa albularyo. Pero nung nakita ko siya nung nagagawa niya ng umupo, sobra talagang saya ko kaya nayakap ko siya kaagad. Totoo ba to? Nakakaupo ka na, Juno? Opo, kuya. Kaya ko na pong umupo at medyo naigagalaw ko na ang katawan ko nang hindi nahihirapan. Ibig sabihin ba nito, magaling na po ko, kuya? Oo, magaling ka na. Natalo na si Aling Greta kaya wala na magpapahirap sa'yo. Sobrang saya ni Kuya para sa'yo. Siya nga pala, may kasama ako, Juno. At sigurado kong ikatutuwa mo yun. Insan, pakitawag na nga siya sa labas. Sige, Insan. Tita, pasok ka na po. Ma? Mama? Juno, anak. Bakit po ngayon mo lang ako pinuntahan? Patawarin mo ko, anak. Pero babawi sa'yo si Mama, ha? Sa inyong dalawa ni Kuya mo. Sorry. Sorry talaga, anak. Wala ko sa tabi mo ng mga panahong kailangan mo ko. Okay lang po, ma. Ang mahalaga po, nandito ka na. Anton, Juno, mga anak ko. Patawarin niyo ang mama, ha? Kung naging pabaya ako at naging isang irresponsabling ina. Sana hindi pa huli ang lahat para sa atin. Sana bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa inyo. Gusto ko na magpakaina sa inyo. Alam mo, Anton, anak, dahil doon sa mga sinabi mo sa akin, nakapag-isip-isip ako. Nakatulong din si Carmela. Pinuntahan niya ako at kinausap. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kaya bago pa man kayo dumating doon sa bahay ni Greta, nauna na ako at hinintay ko lang kayo makapasok at saka ako sumunod. Hindi ko inaasahan na pupunta ka talaga, tita. At nauna ka pa sa amin, ha? Kaya naman pala, saglit kang nawala nun, Insan. Pinuntahan mo pala tong si Mama pero, Ma, pasensya na din po sa mga nasabi ko nung nakaraan. Hindi mo yun dapat ihingi ng tawad, anak. Ipinagpapasalamat ko pa na sinabi mo ang mga yun sa akin kasi para akong biglang nauntog sa katotohanan. Ibig po bang sabihin, magiging masaya naman na po tayo? Hindi ka na po mag-iinom at magsusugal, ma? Hindi na, anak. Mula ngayon, kayong dalawa na ng Kuya Anton mo ang bisyo ko. Ang pagtutuunan ko ng pansin. Babawi ako sa inyong dalawa. Pangako yan. Yes. Salamat po, ma! Nagpasalamat kami sa albularyo dahil sa tulong na ginawa niya bago kami umalis. Mula nung araw na yon ay tinupad na nga ni Mama ang pangako niya. Bumawi siya sa amin ng kapatid ko.
Pinaglulutuan, inaasikaso at talagang naramdaman ko na ang pagmamahal niya bilang aming ina. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti nang nawala ang mga sugat na iniwan ng pambabarang ni Aling Greta kay Juno. Ang mga pantal niya ay unti-unting humihilom at lumalakas na rin ang katawan niya, kaya nakabalik na sa pag-aaral. Oh Juno, susunduin kita na maaga mamaya sa eskwela ha. Ito nga pala yung baon mo. Ubusin mo yung kanin mo ha. Huwag ka magpapagutom. Sige po ma, pero bakit po maaga niyo po akong susunduin? Kasi nga pupunta tayo ng bayan sa kabilang baryo. Piyesta doon at may mga pailaw at palabas. Manunood tayo. Talaga po ma? Papasyal po tayo? Oo, kaya nga dapat pagkatapos ng klase nyo, diretso ka na agad sa labas at maghihintay ako roon. Opo ma. Oh sige na at hinihintay ka na ng kuya mo sa labas. Mag-iingat kayo ha. Habang pinagmamasdan ko kung paano tratuhin ni Mama si Juno ngayon, ay pinupuno talaga ng saya ang puso ko. Umangkas na sa likuran ng bisikleta si Juno at nagsimula na akong pumidal. Pagkatid ko sa kanya sa eskwela ay dumiretso na rin agad ako sa bahay. Nagtaka pa ako dahil may isang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay namin. Nasa 40 na siya kung tatantyahin. Nagkatinginan pa kami noon pero nang tanungin ko kung sino siya ay dali-dali na lang siyang umalis nang hindi man lang umiimik. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay at inabutan ko si Mama na parang balisa dahil pabalik-balik ang lakad niya. Ma, ayos ka lang po? Bakit parang hindi ka pumapakali? Wala. May iniisip lang ako anak. Siya nga pala ma, nakita mo ba yung lalaki na nasa labas ng bahay natin kanina? Ano? Nakita mo siya? Oo, nagkatinginan pa nga kami. Kilala mo ba siya ma? Sino siya? Hindi anak. Wala lang yun. Hindi ko siya kilala. Sige na, mag-almusal ka na dito oh. Pinagluto din kita ng ulam. Halika na rito. Bakit po ganyan ka mag-react? Siguro may utang ka dun, no? Hayaan mo ma. Ngayon na may mag-aasikaso na kay Juno, pwede na ako magtrabaho dun sa farm ni Tricia. Medyo malaki-laki po ang sahod dun kaya makakapag-ipon po ako at makakatulong sa mga gastusin dito, pati sa pag-aaral ni Juno. Ano ka ba naman anak? Lahat na lang sinalo mo na. Mula pa noon, ikaw na ang gumagastos at nag-aasikaso ng lahat. Pati ba naman ngayon na nagbago na ako ikaw pa rin? Hayaan mo na ako. Kumikita rin naman ako sa paglalabada kahit papano at paglilinis ng bahay. Buti nga at may tumatanggap pa rin sa akin kahit na alam nilang sugalera ako dati. Ayos lang yun ma. Magtulungan na lang po tayo para mas magaan at maayos ang buhay natin. Lalo na po para kay Juno. Mahal na mahal mo talaga ang kapatid mo ha? Sobra po sa sobra ma. Napakaswerte ko naman dahil nagkaroon ako ng anak na kagaya mo na sobrang maunawain. Hindi naman sobra ma, sakto lang. Nandiyan na pala ang pinsan mo. Halika dito Carmela, pasok ka. Hello po tita, pakain po ako ha. Sige, kain ka lang. Siya, maiwan ko muna kayo at liligpitin ko lang ang higaan ni Juno. Kain lang kayo riyan ha? Sige po. Grabe, insan ano? Ang laki na talaga ng pinagbago ni Tita Carolina. Yung dating irresponsible mother, ngayon sweet mother na. Oo nga at sobrang saya ko dahil doon. Parang tubig na umaapaw. May paganyan ka na ha? Pero sayang din ano? Happy family na sana talaga kayo kung meron lang padre de pamilya dito. Tatanungin lang kita, Insan. Kung may babalik man, sinong gusto mong bumalik? Yung tatay ni Juno o yung tatay mo? Pinagsasasabi mo dyan. Wala. Huwag na silang bumalik, no? Grabe ka naman. Isa lang naman Hindi naman sila pwedeng pareho. Kahit na, iyoko pa rin. Hindi ko gusto na may bumalik kahit sino pa sa kanila. Sisirain lang ulit nila si Mama Kaya wag na. Masaya na kami dito. Hindi na namin sila kailangan. Pero paano kung gusto pala ng mama mo na makipagbalikan? Kahit sino doon sa dalawa? Hindi yan mangyayari. Hindi na sila kailangan ni Mama. At lalong hindi namin kailangan ni Juno ang isang ama na nang-iiwan. Nakakahiya sila. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Kumain na lang tayo. Kanina pa tong pagkain na to, hindi nagagalaw.
Daldal mo kasi. Ay grabe, ako pa ang sinisi. Sama talaga ng ugali mo. Buti na lang masarap magluto si tita. Tinawanan ko na lang siya. Pagsapit ng hapon ay bumiyahe na kami patungo sa kabilang baryo para mamasyal. Tuwang-tuwa naman si Juno dahil yun lang naman ang unang beses na nakapamasyal siya. Pero akala ko ang masasayang sandali na yun ay tuloy-tuloy na. Pero nagkamali ako, Kabanong. Dahil sa bawat araw na lumilipas, sa bawat saya na aming nararanasan, ay may kapalit pala. Isang buwan na halos ang nakalipas mula nang gumaling si Juno at tuli naming nakita si Aling Greta, wala na siyang paramdam mula noon. Kaya akala ko tapos na. Pero isang araw, bigla na lang nawalan ng malay si Mama habang naglilinis ng bahay. Nataranta ako noon at agad siyang nilapitan. Binuhat ko at inihiga sa mahabang upuan si Mama. Todo paypay naman si Juno na umiiyak na. Kuya, anong nangyari kay Mama? Bakit siya nawalan ng malay? Hindi ko rin alam, Juno eh. Baka dahil sa pagod o kung ano man. Hintayin na lang natin na magising siya. Dali na kaya natin siya sa ospital, kuya. Huwag muna, Juno. Mukhang wala namang masamang nangyari sa kanya eh. Basta, bantayan at paypayan mo lang siya. Tatapusin ko lang tong ginagawa ni Mama. Tawagin mo ako kapag nagising na siya. Kuya, sandali. Tingnan mo, yung kamay ni Mama, bakit naging ganyan? Natigilan ako sa nakita ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita. Nangingitim ang mga braso ni Mama at namumutla ang mga labi niya. Lalong lumakas ang iyak ni Juno at panay ang yugyog kay Mama para magising. Ilang sandali nga lang ay dahan-dahan na niyang minulat ang mga mata niya. Mama, ano pong nangyari sa inyo? Anton, anak, bakit parang nanghihina ako? At yung mga kamay ko hindi ko maramdaman. Bakit ganito? Ay, Diyos ko. Ano to? Bakit ganito ang mga braso ko? Hindi ko alam eh. Bigla ka na lang kung hinimatay kanina tapos maya-maya bigla na lang nangitim yung mga braso niyo. Hello, Insan. Ay, hala. Tita, ano po nangyayari sa inyo? Ate Carmela, si Mama po. Ayos lang yan, Juno. Huwag ka nang umiyak, ha? Insan, ano ba nangyari? Bakit ganyan ang... Oh my God! Ano na naman ba itong nangyayari na to? Hindi ko na maintindihan. Nung una si Juno, tapos ngayon si Mama naman. Sinong susunod? Ako? Teka, paano ko si Aling Greta ang may gawa nito? Wala na si Aling Greta, Insan. Wala na siya dito sa baryo kaya imposible yan. Pero hindi ba halos katulad lang din yan nung nangyari kay Juno? Paano kung bumalik ulit si Aling Greta at naghiganti? Pero si Tita Carolina na ang target niya. Hindi ko alam, Insan. Huwag niyo ko alalahanin. Ayos lang ako. Siguro karma ko na rin to dahil sa mga ginawa ko sa inyo noon. Pinaparusahan na siguro ako ng Diyos. Huwag mong sabihin yan. Hindi yan totoo. Ipahinga mo na lang po yan, baka mawala din yan pagkaraan ng ilang araw. Dumaan ng 3 araw ngunit walang nangyari. Mas lalong lumala pa ang kalagayan ni Mama na parang katulad lang din ang nangyari noon kay Juno. Pero iba ito ngayon, mas malala at para siyang nababaliw na. Tuwing gabi, bigla na lang siyang babangon at tatakpan ng tenga na parang may naririnig siya na hindi niya gusto. Kahit na wala namang nagsasalita sa amin at tahimik rin ang paligid. Nangyayari din yun sa umaga, pero madalas ay sa gabi. Nangingitim na din ang palibot ng mga mata niya dahil hindi siya makatulog. Pati sa pagkain kailangan pang pilitin. Para na talaga siyang nasisiraan ng bait. Ang mga braso at paa niya naman ay kusang nakakasugat at nakakadiring tingnan. Insan, bakit kasi hindi pa natin dalhin si Tita sa albularyo para matingnan siya? Hindi siya nababarang, Insan, okay? Ano sa tingin mo nangyayari sa kanya, ha? Sige nga, ipaliwanag mo. Bakit kasi ayaw mo maniwala na baka si Aling Greta na naman ang may gawa nito? Gusto bang isipin ko na nababarang na si Mama gaya ng nangyari kay Juno noon? Kasi nga, yun naman talaga. Naguguluhan na ako eh. Ayoko nakikitang nahihirapan si Mama at nakakagano na parang nababaliw. Ayoko nang maulit ang nangyari dati.
Kaya nga dalhin mo na siya sa albularyo para magamot na siya at hindi na mahirapan. Ang tigas naman kasi ng ulo mo, Anton eh. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari noon sa kapatid mo? Kung kailan lumala na, saka mo pa siya pinagamot, di lalo lang siyang nahirapan. Paulit-ulit na lang tayo eh. Huwag ka nga maduwag, Insan. Kailangan mo harapin ang katotohanan. Huwag mo hayaang tuluyang mabaliw ang mama mo. Ngayon pa ba kung kailan nagiging masaya na kayo at natutupad na yung masayang pamilya na pangarap mo? Pinakinggan ko ang payo ni Carmela. Pumunta kami sa albularyo at nakiusap na tulungan kaming muli. Pumayag naman siya at siya na ang pumunta sa bahay dahil kahit na anong pilit namin ay ayaw sumama ni Mama. Ayaw niyang umalis ng bahay. Pagkarating nga ng albularyo sa bahay ay agad niyang sinumula ng panggagamot. Pero nakatali si Mama dahil nagpupumiglas na at nagwawala na parang sinasapian. Pero ayon sa albularyo, yun raw ay dahil sa nararamdaman ng mambabarang ang presensya niya kaya ito nagagalit at kaya nagwawala ang katawan ni Mama kahit na hindi naman niya yun gusto. Maya-maya pa, sa gitna ng panggagamot, ay biglang napatras ng bahagya ang albularyo at sinabing iisa lang ang salarin sa nangyari noon kay Juno at kay Mama ngayon. At yun ay si Aling Greta. Pinagtapat niya pang mas lalo raw lumalakas ngayon si Aling Greta at ramdam niya ang galit nito. Nagpaalam ang albularyo na uuwi muna siya at may kukunin sa kanyang bahay na maaring makatulong kay Mama kaya naiwan kaming tatlo na nagbabantay. Malungkot kong pinagmamasdan si Mama habang natutulog. Ngunit kahit na natutulog siya, ramdam pa rin na nahihirapan siya. Kuya, paano kung hindi na gumaling si Mama? Paano kung patay na siya ni Aling Greta? Hindi yung mangyayari. Hindi natin nahayaang mangyari yun. Kaya huwag ka na umiyak ha. Bantayin mo lang si Mama dyan. Parang naging suki na ng pambabarang ang pamilya niyo, Insan ah. Hindi ka nakakatawa, Carmela ha. Biro lang, ito naman. Pero paano na yan ngayon? Mukhang mas mahihirapan yung albularyo na pagalingin ngayon si tita kaysa kay Juno noon. Parang nagle-level up ngayon si Aling Greta. Ano kaya kung gawin ulit natin yung ginawa natin noon? Yung sirain ng mga gamit niya or yung parang source of power niya, ganun. Puntahan natin siya sa bahay niya. Wala siya dun. Ha? Paano mo naman nasabi? Pumunta na ako dun nung nakarang araw pero wala siya dun. Walang tao at wala na mga gamit maliban sa mga naiwan niya ron. Kaya nga nahirapan akong paniwalaan na nababarang si Mama at si Aling Greta ang may gawa. Kung gano'n, nasan kaya siya? Saan siya nagtatago? At saan nanggagaling yung galit niya na sinasabi ng albularyo? Dahil pa rin kaya doon sa alitan nila ni tita noon? Parang ang babaw niya naman masyado kung hindi pa rin siya makamove on doon. Yan din ang bumabagabag sa isip ko eh. Ewan ko ba pero parang may iba talagang dahilan. Pero hindi ko matukoy kung ano. Yun sana ang gusto ko malaman kung makakausap lang natin siya. Malalim na hininga ang binitiwang ko. Isang oras ang lumipas, patuloy lang kaming naghihintay sa albularyo. Maya-maya pa, habang naghihintay nga kami ng pinsan ko sa may sala, ay bigla na lang lumabas si Mama sa kwarto niya at tumakbo palabas ng bahay. Nataranta ko pero agad ko din naman siyang hinabol. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero para siyang baliw na tumatakbo kahit wala namang paroroonan. Pero nagkamali ako. Pumunta si Mama sa kakahuyan hanggang sa tumigil siya sa harap ng isang maliit na kubo. Pagkatigil niya ay para na siyang naistatwa dahil hindi na siya gumagalaw. Ma, ano bang nangyayari sa'yo? Tingnan mo ko. Gumising ka, Ma. Ma! Mananatili siyang ganyan hanggat nais ko. Aling Greta? Aling Greta? Hindi mo nga talaga ako kilala. Pero masaya akong makita kang muli, Anton. Bakit ba hindi ka ba tumitigil, Aling Greta? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo noon sa kapatid ko? Kaya ngayon pati si Mama? At tapos ako naman ang susunod? Hindi yun mangyayari, Anton. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo dyan? Pwede ba, Aling Greta? Nakikiusap ako. Tigilan mo na si Mama. Tigilan mo na kami. Masaya na ang buhay namin kaya huwag yun naman sanang putulin ang kasiyahan na yun. Masaya? Mabuti pa kayo, masaya. Ako, alam mo ba kung anong nangyari sa akin at ang mga pinagdaanan ko? Lapas na kami kung ano man ang mga pinagdaanan nyo. Kaya huwag mo nang idamay pa rito si Mama.
Damay siya sapagkat siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Nabakas ni Aling Greta ang gulo sa aking muka kaya nag-usal siya ng orasyon at ilang sandali pa'y bumalik na sa kanyang sarili si Mama. Kasabay din noon ang pagdating ni Carmela at ni Juno. Insan, mukhang hindi na makakarating yung albularyo. Hinarang ako ng isang lalaki kanina at sinabi na pinapasabi raw ng albularyo na hindi na siya makakarating dahil yung kapatid niya parang binabarang din yata at mas kailangan siya doon. Grabe nga naman ang pagkakataon. Pero kahit na nandito pa siya, hindi ko uurungan ang matandang albularyo na yon. Sandali, at talagang kumpleto pa kayo? O sige, para malaman din nila kung gaano ka kasamang tao, Carolina. Ano bang sinasabi mo dyan, Greta? Hindi ako masamang tao. Oo, at naging pabayang ina ako sa mga anak ko pero hindi ako gaya ng iniisip mo. Bakit ba ayaw mo pa kaming tantanan, ha? Ma, sinabi niya kanina na ikaw raw ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. Ano pong ibig sabihin nun, Ma? Hindi ko alam, anak. Hindi ko nga alam na may kapatid yan eh. Hoy, Greta! Huwag mo ako siraan sa mga anak ko! Si Patricio. Kilala mo siya, hindi ba, Carolina? Patricio? Ano, nagulat ka ba? Oo, magkapatid kami. At ang kapatid ko na yon ay ang ama ni Anton. Teka, ano? Sinubukan kanyang kausapin, Carolina. Paulit-ulit. Nais niyang bumalik at bumawi sa inyo. Magpakaama kay Anton at kahit riyan sa pangalawa mong anak. Pero anong ginawa mo, ha Carolina? Pinagtabuyan mo siya. Ipinamukha mo sa kanya na wala na siyang babalikan. At dahil sa labis na lungkot niya at pagsisisi, kinitil niya ang buhay niya. Namatay ang kapatid ko dahil sa iyo, Carolina. Hindi mo man lang siya binigyan ng pangalawang pagkakataon. Ma, totoo ba yun? Bumalik si Papa? Oo, anak. Gusto niyang bumalik sa atin. Siya ho ba yung lalaki na nakita ko nun sa labas ng bahay natin? Oo, siya ang papa mo. Kung ganun, bakit? Bakit hindi mo man lang siya kinausap, Ma? Pero hindi ba yun naman ang gusto mo? Narinig ko kasi yung usapan ninyo ni Carmela na hindi mo na kailangan ng isang ama. Na masaya ka na tayo-tayo lang. Tinanong ko rin noon si Juno kung gusto niya magkaroon ulit ng ama pero pareho lang kayo ng sinagot. Kaya nagdesisyon ako noon na wag na lang kahit na may parte sa loob ko na gusto ko. Ayoko na maging makasarili pa ulit kaya mas pinili ko ang kagustuhan niyo. Natahimik ako noon, Kabanong. Hindi ko alam ang sasabihin. Napatanong ako sa sarili ko kung kasalanan ko nga ba. Pero wala naman akong alam na ang lalaking nakita ko noon ay ang ama ko na pala. Huwag mong ibunto ng sisi sa mga anak mo lalo na kay Anton. Dahil ikaw Carolina ang may kasalanan. Kung noon pa lang nalaman ko na ang totoo na may namagitan sa inyo ng kapatid ko, di sana ako na ang gumawa ng paraan para malayo siya sa iyo dahil hindi ka magandang impluensya. Yang kapatid mong si Patricio ang nang iwan sa akin. Tapos ako pa ang hindi magandang impluensya. Pero tapos na yon. Nakaraan na. Wala na sa akin yon kaya kalimutan na natin. Tumigil ka na, Greta. Ayoko na. Gusto ko na mamuhay ng tahimik kasama ang mga anak ko. Ayoko na ng gulo kaya pakiusap. Tama na. Mamuhay ng tahimik. Habang ako nagdudusa? Mag-isa? Hindi ako papayag. Nag-usal ng dasal si Aling Greta. Mahina pero ramdam ang bagsik. Umihip ang hangin at ang mga dahon sa paligid ay nagliparan at pumalibot sa amin. Maya-maya pa ay napahawak si Mama sa leeg niya at sinakalang sarili. Agad ko siyang pinigilan at hinila mga kamay niya pero parang isang magnet na ayaw matanggal. Dinig ko rin ang pag-iyak ni Juno. Mabuti na lang at hawak-hawak siya ni Carmela. Namumula at namumutla na si Mama at hirap nang huminga kaya mas lalo kong natakot. Ma! Ano ba? Lumabang ka! Alisin mo yung kamay mo, Ma! Hindi ako papayag na maging masaya ka, Carolina. Papatayin kita gaya ng ginawa mo sa kapatid ko! Tama na, Aling Greta. Tumigil ka na.
Huwag kang makialam rito, Anton. Hindi ka damay dito kaya umuwi ka na lang at isama mo na rin yung kapatid at pinsan mo. Iwanan niyo sa akin dito si Carolina. Ngayon alam ko na kung saan ang gagaling yung galit mo. Dahil sa kapatid mong namatay na ama ko. At sinisisi mo si mama, di ba? Pero narinig mo naman ang sinabi niya kanina. Naggusto niya pero isinaalang-alang niya kami ni Juno. Kaya hindi siya pumayag na makipagbalikan kay Papa. Kaya kami ang dapat nasisihin mo. Ako na lang. Huwag na si Mama, lalo na si Juno. Wala siyang kasalanan. Oo, galit ako. Galit ako kay Papa dahil iniwan niya kami pero mahalaga pa rin siya sa akin. Kahit papaano, humingi ako ng tawad dahil sa nangyari kay Papa. At nalulungkot ako doon. Pero hindi yung kasalanan ni Mama. Walang may kasalanan. Kaya nakikiusap ako sa iyo bilang pamangkin mo. Paano po? Itigil na natin ang sisihan na ito, tita. Tama ba ang narinig ko? Tinawag mo kong tita? Opo. At ipagpapatuloy kong pagtawag ng ganun kung ititigil mo na ito. Nahihirapan na rin ako eh. Hirap na ako sa sitwasyon na ganito. Kaya kausap po. Yun lang ang kaisa-isang gusto kong gawin nyo, Tita Greta. Dahil sa mga sinabi kong yon, ay tila nakumbinsi ko nga si Tita Greta. Muli siyang nag-usal ng dasal upang alisin kung anuman ang ginawa niya kay Mama. Makaraan ng ilang sandali ay habulin nga si Mama na napaupo sa lupa dahil sa paghihina. Agad-agad na lumapit sa amin sina Juno at Carmela. Mama, akala ko po mawawala ka na sa amin eh. Ma, ayos ka na po ba? Nakakahinga ka na po ng maayos? Oo, anak. Ayos na ako. Sandali, alalayan niyo kung tumayo. Gusto kong kausapin si Greta. Magpasalamat ka kay Anton dahil sa kanya, kaya kita binuhay. Hindi pa rin nawawala ang galit ko sa'yo. Pero pipilitin kong kalimutan yon alang-alang sa pamangking ko. Greta, alam ko na maraming bagay na hindi tayo nagkakasundo. Lalo na noong nagsusugal pa tayo. Pero gaya ng sinabi mo, alang-alang kay Anton kalimutan na natin yun. Mamuhay na lang tayo ng tahimik at walang gulo. Susubukan ko para kay Anton. Mula nung araw na yon, unti-unti na silang nagkapatawaran at wala nang ang gulo o away na nangyari na talagang ikinagaan ng loob ko. Si Tita Greta, bumalik siya sa dati niyang bahay at doon ay nagsimulang muli. Dinadalaw-dalaw ko rin siya halos sa araw-araw. Bagamat may galit ako noon sa kanya dahil sa mga ginawa niya kay Mama at kay Juno, ay unti-unti na ding nawawala yon at napapalitan ng gaan sa loob at pagmamahal. Ipinaramdam ko na sa kanya na kahit wala si Papa ay hindi pa rin siya nag-iisa. Na meron na din siyang isang pamangkin na handang tanggapin siya sa kabila ng mga nagawa niya. Si Carmela naman ay walang pagbabago. Masaya pa rin siya sa pamilya niya. Habang kami naman ni na Mama at Juno ay mas lalong tumibay ang aming samahan at mas naging masaya. Mama, sobrang nakakatuwa talaga yung lalaki kanina, no? Yung mukha niya parang yung mga napapanood ko sa TV na nakakatawa eh. Oo nga anak eh. Pati tuloy ako tawang-tawa. Grabe talaga yun. Ang saya mamasyal doon, Mama. Sana po maulit yun at kasama na natin si Aling Greta. Di ba, Kuya? Juno, di ba sabi ko, Tita Greta na rin dapat ang tawag mo sa kanya? Nakalimutan ko po, Kuya. Tsaka hindi rin kasi ako sanay eh. Pero susubukan ko po. O sige, ikaw ang bahala. Mama, bili po tayo noon, no? Tara, Kuya, sama ka. Hindi na, kayo na lang, dito na lang ako. Sobrang saya talaga ng puso ko habang pinagmamasdan sila kabanong. Ang mga ngiti ng kapatid ko na matagal ko ring hindi nakita. Noong mga oras na yon, parang buo na lahat sa akin at wala na akong ibang hihilingin pa kundi ang magkasama-sama kami palagi. Ngayon, sa kasalukuyan, masaya na ako. Nagkaroon na rin ako ng asawa at yun ay si Tricia. Umalis siya noon sa baryo at pumunta ng Maynila. Pero bumalik siya pagkatapos ng 5 taon at doon na may namagitan sa amin.
Isa lang ang anak namin at kasama namin sa bahay si Mama na medyo umiidad na rin. Habang si Juno naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang guro. Bagamat malayo siya sa amin, ay hindi naging dahilan yon para mawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Kabanong. Maraming salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago po tayo magwakas ay gusto ko po magpasalamat sa pagsubaybay niyo dito sa ating bagong kwento. Kung nagustuhan niyo po, sana'y mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Mag-iwan din po kayo ng comment, pindutin niyo na rin po ang like button. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento, naglalambing po ako sa inyo na sana'y bisitahan niyo rin yung dalawa po nating channel. Ang mga kwento ni Kabanong at ang bagong-bagong channel po natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya meron na po kayo mapapanood na parang isang sine. Pagkatapos, meron na rin pong narration nyo na meron ng music and effects, kaya mas lalong pinaganda yon para sa inyo mga kabangers at mga kayanggaw. Kaya sana, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscribers ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang nasabing channel, ilalagay po namin sa pin comment ang link ng nasabing channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!